Kasi another thing that I want to bring up sa Mhm. EDSA, Ano kasi yan? yung, Ah, yung bus lane sa EDSA, a lot of people are complaining about the bus lane. Mostly, mga car owners. Sayang daw yung linya na yun kasi onti lang daw ang gumagamit. mhm. But in reality, it's really beneficial to us sa mga nagko-commute. Kasi instead of them makipagsiksikan sa kasi ang tagal actually ang tagal ng parang gustong maraming mag-implement ng yung may mga bus stops sa EDSA. Kasi nga 'di ba dati Carousel. oo, kasi dati 'di ba before pandemic, ano 'yan, yung mga bus sa EDSA talagang siksikan, magka-cut sa traffic para gumilid bigla to pick up yung mga pasahero, lalabas bigla. So sobrang traffic din that time. Although ngayon ang daming traffic kasi mas dumami yung car owners. Pero that time ganun yung ano ng gawain ng mga bus drivers eh. And ngayon mas better na kasi meron ng specific bus stops yung napag-aantayan yung mga tao, and then mas mabilis na rin yung travel ng mga nagko-commute kaysa dun sa mga may mga sasakyan. We also have cars, no? May mga sasakyan din naman tayo and we hate traffic as Mhm. well. Pero kahit na may sasakyan ako, I would still say na it's better to have the commuters have the convenience of commuting than me having a car, convenient na nga yung sasakyan ko, tapos gusto ko pa maging mas convenient pa sa akin yung daan. It Mm. doesn't work like that. I don't think that it should work like that. Mhm. Mas dapat Tama. mag-cater tayo dun sa mga nagko-commute, which is mas marami sila, mas maraming ordinaryong Pilipino ang nagko-commute, mas maraming ordinaryong Pilipino ang gumagamit ng buses, ng Mhm. MRTs, ng bus lanes. So mas dapat i-cater natin sila. And kung sino man yung mga politicians or yung mga personalities na nagsasabi na alisin yung bus lane, bahala kayo sa buhay nyo. Kasi naman yan. Again, Mm. I would always go towards the benefit of many instead of the benefit of few. Pagdating Yeah, sa let's give it to our labor force talaga. oo, They Workforce yan they eh. deserve it. Tsaka ayun, na-appreciate ko rin na nag-improve na yung mga ruta or routes nila, 'di ba? mm, So, alam ko yung P2P, 'di ba, dumadaan din doon. yep. Na-try ko na like from Santa Maria, Bulacan, dumaan ng carousel. Tapos going south, may papuntang PTEX, may papuntang airport, Mm. 'di ba? Ang weird nung unang experience ko So, dun sa EDSA carousel na yan kasi hindi ko alam kung magbabayad ako. Libre kasi that Libre. time yun, di ba? Libre. Yeah, libre. Umalis, Ako parang din eh. Ito pumunta ako ako, ng, ba't lang nag-aabot ng ano? di ba? Yeah, Parang libre. pumunta yata akong Cavite nun. Tapos hindi ko alam kung ano ba, magbabayad ba ako? Or ano ba? Sobrang ano, parang, syempre hindi ako sanay na hindi ako nagbabayad for a bus mm, ride. Parang mm. tataka, ano ba? Wala akong nakikita nagbabayad. Ginagamit ba nila yung beep card nila for the fare? Shit, walang load yung beep card ko. So paano ang gagawin ko? Hindi naman ako, hindi naman ako kinukuhanan ng pera. Wala naman nagsisingil. Ano ba, nagbayad ba sila bago sila sumakay? May Mm. nagko-collect ba bago sumakay ng bayad? Tapos ako sumakay Yeah. na ako. Ang weird pero yun nga nung Al Hindi tayo sanay sa gano'ng treatment. sabi ko, wait lang, libre, libre ba 'to? Ang lakas maka-first world feels, eh, 'no? Oo, hindi ko talaga alam. Yan. Ano ba? Illegal ba 'tong ginagawa ko? Nagwa 1, 2, 3 pa ako. Illegal. Yeah. Yeah. So Hindi ko so guys, mapakali, no? today is, EDSA Bus, Appreciation Day. EDSA Bus Carousel, yan, Bas. Appreciation Day. Yan. So, tsaka nung natandaan ko kasi di natin napag-usapan like yung bago mag-boom yung pandemic, 'di ba? Sabi nga ni Sed, pumutok din yung bulkan ng Taal. Mm. Like at that time, natatandaan ko ang dami ng mga memes, like yung mga doomsday people, 'di ba? Kasi alam ko may sumabog din na port nun sa Lebanon, like such a Yeah, big yeah, oo. explosion, right? Yeah, Yeah. It was yeah. crazy. So, ayun, parang ang dami nagsasabi like was like the world going to end na mga Mm. ganyan with the pandemic.
yung tension between US and Iran and all. So ayun lang, parang ano talaga, it's a weird time ng 2020. Lahat tayo Mm. na like na-notice natin 'yan. So I was like hoping na sana wala na tong kasunod, like maging steady na after this. Kasi Yun, parang talagang kasi month wild eh. month after month that time, May nangyayari. may nangyayari na iba eh, 'di ba? Nangyayari. So it's parang ang weird nung time na yun. Strange times talaga. I'd say that the biggest thing really na nangyari after the pandemic is yung nagkaroon tayo ng opportunity to have this work from home culture. Nawala tayo and we never in our imagination that we will have the option to do work from home before the pandemic. Di ba? Mhm. Right. Kasi lahat tayo, I agree. Tama. sobrang sanay tayong lahat na magtrabaho on-site, di ba? Commute, di ba? Kung may sasakyan ka, magdadrive ka papunta ng work, papunta pa uwi. But ngayon, lahat na, mayroong option na. Even in other countries, naka-work from home pa rin yung iba. So, what do you guys think is the best thing about work from home? Doon din yung time, of course, with your loved ones. So, I mean, actually, that's the number one thing. So, yung time mo na mabibigay mo sa family mo, okay, sa friends, ganyan. Lalo na yung sa mga may family, sa mga may anak, di ba? Sa mga moms. Yes. So, alam naman natin ngayon, di ba, like modern times, marami ng mga working moms. So, nagagawa nila yung mga gawain sa bahay and naalagaan nila yung mga kids nila, while working at home basically. Yep. So, yung nandun na, of course, at the same time they are earning. Going back, I've been traveling like let's say 1 to 2 hours just to go to the site. Working from home definitely gives me an opportunity na kahit hindi ka na muna maligo. So yun, pwede ka na agad mag-set up. Shoutout sa mga hindi muna naliligo to attend their shift. Siguro yun na din eh. Ease, kasi pwede ka na magpahinga imbes na mag-prepare ka na sa work. Pwede ka pa rin magpahinga muna. And then syempre, pag andun ka lang sa setup mo, sa table mo, you can definitely, parang ano eh, iba na yung pakiramdam mo na hindi ka na masyadong Yung stress. Siguro, argument ng iba is, mas productive kapag nasa office. Kasi mas focus sa trabaho, walang distraction, hindi ka madi-distract sa mga anak mo or hindi ka madi-distract sa mga kasama mo sa bahay. Hindi ka pwede mag-cellphone, so hindi ka madi-distract sa cellphone or ibang types of entertainment, right? But in reality, kahit naman nasa office ka, madi-distract ka pa rin. Kasi yung mga kasama mo, kadaldalan mo lang din naman minsan, hindi ka nakakapagtrabaho ng ayos. Parang balanse lang din naman siya. And for me, I don't know about others kasi yung iba naman talaga, they feel like they're more productive pag nasa office sila kasi they like the work environment ng office instead of sa bahay. But for me, I'm really more productive kung nandito lang ako sa bahay kasi I was able to do my work efficiently. Nasa disiplina mo lang talaga yon kung magpapadistract ka sa ibang mga bagay. For example, ako, work from home ako. If I want to travel to other places, even other country, pwede ko lang dalhin yung trabaho ko doon. I will still be able to work while I'm on vacation. It's, yeah. I would say na it's bad to work during vacation. But if you really can't afford to lose like money while you're on vacation, not working, then might as well just bring your work there, right? As long as may good internet connection ka, you can bring your own device, then you're good. Ang daming benefit ng work from home. It's just that yung mga corporate lords natin, they really hate the work from home setup because they cannot control you while you're working. That they cannot control you that much when you're working from home kasi hindi ka nila nakikita, hindi ka nila directly nasisigawan or hindi ka nila directly na namamandohan ng kung anong gagawin mo. But Pero there's a part of me, siguro a small percentage lang. There's a part of me na parang nami-miss yung, that kind of experience, yeah, going to the office. Like yung upo ka sa desk mo, ganyan.
Kaya nga lang at the same time, like what you said, parang like closely monitored ka when you're inside the office. Kasi in reality naman, like let's say 8 hours ka dyan, there are times na slack off ka talaga or let's say short nap or kung pwede ka man lang mag-slouch kahit ilang minuto lang, 'di ba? Na Mm. mahihiya kang gawin 'yan sa office eh. Kasi iba yung impression na mabubuo sa isip nila 'pag nakikita kang ganyan yung body language mo. So Mhm. compare sa work from home, 'di ba kahit anong gawin mo, 'di ba? Hindi ka mahuhusgahan. Puwede. Oo. Mm. Nagwo-work nga ako, naka-boxers lang ako, eh. So, 'di ba? Sobrang alam mo yung comfort na binibigay ng working from home, iba talaga. Ito yung isa sa mga downside naman ng working from home. Yung iba Mhm. natutulog within the shift, ilang oras. So, bayad sila for during that time pero tulog sila. Tulog sila. Oo, ta's nagsa-suffer yung output nila sa trabaho. Guys, don't do that. 'Di ba? Kasi you are still being paid to work during those hours and you're not working. Yeah. That's right. That's right said. And about the let's say distractions that they mentioned, like most of the time, di rin naman talaga siya totoo eh. Let's say, if to meet a certain deadline, and you're working at home, let's say, magse-cellphone ka pa ba, manonood ka pa ba ng Netflix, knowing na may Oh, deadline? Hindi mo exactly. gagawin yan eh. If you're like at that disciplined person about work, iko-close mo yan kasi tatapusin mo siya. So, para sa akin hindi talaga siya valid yung let's say distraction. So, alam natin yung iba diyan pumipetics, pero it's all about meeting the deadline, Mhm. doing what you're supposed to do.